Sigurado ka bang kailangan pa ng ganito kamahal na kabaong para sa kanya? Patay na siya, Leandro. Hindi na niya mararamdaman kung velvet o sako ang hihigaan niya. Sayang lang ang pera. Ang matalim na boses ni Doña Marcela ay tila humihiwa sa mabigat na hangin ng silid, mas malamig pa kaysa sa ulan na walang tigil ang pagbuhos sa labas. Nakatayo siya sa may pasilyo, hawak ang listahan ng mga gastusin sa burol habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagkadismaya. Para sa kanya ang pagkamatay ng isang taong dukha ay isa lamang abala sa kanilang marangyang pamumuhay, isang mantsa sa kanilang makintab na pangalan na kailangang linisin agad sa pinakamurang halaga. Sa isang sulok na bahagyang natatakpan ng anino nakaupo si Serafina. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hawak ang itim na Amerikana ng kanyang asawa. Nakayuko siya, pilit na itinatago ang pamamaga ng kanyang mga mata habang maingat na itinatahi ang natanggal na butones sa manggas ng suot ni Leandro. Ito na lamang ang kaya niyang gawin ng pagsilbihan sila kahit sa gitna ng kanyang pagluluksa. Bawat tusok ng karayom sa makapal na tela ay tila tumatagos din sa kanyang puso. Nasa kabilang kwarto lamang ang labi ng kanyang ina si Imelda na payapang nakahimlay sa wakas matapos ang isang buhay na puno ng sakripisyo. Ngunit kahit sa huling hantungan, ipinaparamdam pa rin ng mga Montemayor na ang kanyang ina ay isang pabigat. Hindi kumibo si Serafina, nakagat niya ang kanyang ibabaang labi upang pigilan ang pagkawala ng isang hikbi. Alam niyang kapag nagsalita siya, kapag ipinagtanggol niya ang dignidad ng kanyang ina, lalo lamang magagalit ang kanyang biyenan at kailangan niya ng matitirhan. Kailangan ng kanyang anak ng ama. Napahawak si Serafina sa kanyang tiyan na nooy 5 buwan nang umuumbok. Gumalaw ang sanggol sa loob isang marahan na sipa na tila nagpapaalala sa kanya kung bakit kailangan niyang lunukin ang lahat ng apdo at lason na ibinabato sa kanya ng pamilyang ito. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Leandro. Agad na naamoy ni Serafina ang pinaghalong amoy ng mamahaling pabango at usok ng sigarilyo. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Tumiretso ito sa salamin. Inaayos ang kanyang buhok na tila ba papunta siya sa isang business meeting at hindi sa libing ng kanyang biyenan. Tapos na ba ya? Tanong ni Leandro, ang boses ay walang bahid ng lambing o pakikiramay. Darating na si Mayor maya-maya. Ayokong humarap sa kanya na mukhang dugyot. Dahan-dahang tumayo si Serafina. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina hindi dahil sa bigat ng kanyang dinadala kundi sa bigat ng kanyang nadarama. Iniabot niya ang Amerikana kay Leandro. Gusto sana niyang yumakap. Gusto sana niyang maramdaman ang init ng bisig ng asawa kahit saglit lang para naman maibsan ng ginaw na bumabalot sa kanyang pagkatao mula nang malagutan ng hininga ang kanyang ina. Ngunit hinablot lamang ni Leandro ang damit mula sa kanyang mga kamay. Serafina, ayusin mo naman ang sarili mo. Puna ni Leandro habang isinusuot ang Amerikana at tinitingnan ang refleksyon ng asawa sa salamin. Ang maputla nitong muka, ang buhok na basta na lang itinali at ang simpleng itim na bestida na halatang luma na. Nakakahiya sa mga bisita kung ganyan ang itsura ng asawa ko. Para kang katulong na napilitang magsuot ng luksang damit. Yumuko si Serafina, pinipigilan ang mga luha na nagbabadyang pumatak. Ayaw niyang tumulo ang mga ito sa itim na sapatos ni Leandro. Natatakot siyang baka mag-iwan ng puting mantsa ang alat ng kanyang luha sa mamahaling balat ng sapatos nito at baka iyon pa ang maging dahilan ng panibagong sumbat. Sorry Leandro. Ang tanging naibulong niya ang boses ay basag at paos. Mag-aayos na ako. Bilisan mo at huwag kang uupo sa tabi ko mamaya sa misa. Doon ka sa likod kasama ni Yaya Ising. Mas kailangan ko si Mama sa harap para sa mga picture taking. Tumalikod si Leandro at lumabas ng kwarto, ngunit sa kanyang pagmamadali, naiwan niya ang kanyang telepono sa ibabaw ng tokador. Ilang sandali pa umilaw ang screen nito. Ang liwanag sa madilim na silid ay tila isang mata na nakatitig kay Serafina, humihikayat sa kanya na lumapit. Alam niyang hindi niya dapat tingnan. Alam niyang ang pag-usisa ay madalas na nagdadala ng sakit. Ngunit tila may sariling isip ang kanyang mga paa. Humakbang siya palapit, no? Ang pangalang lumabas sa screen ay hindi nakarehistro
ngunit ang mensahe ay sapat na upang gumuho ang natitirang pundasyon ng kanyang mundo. Babe, nandito na ako sa chapel eh. Don't worry, hindi ako lalapit. Titiisin ko na lang na panoorin ka mula sa malayo. I can't wait na matapos na ang drama na to para ma-announce na natin ang tungkol sa atin. I love you. Nabitawan ni Serafina ang hawak niyang sinulid. Ang mundo sa paligid niya ay biglang umikot. Ang pagpintig ng kanyang puso ay naging marahas tila isang ibon na nagwawala sa loob ng hawla, humahampas sa kanyang dibdib sa sobrang sakit. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang ang init naman ay umakyat sa kanyang mga mata. Hindi pala trabaho ang dahilan kung bakit laging gabi na umuuwi si Leandro. Hindi pala stress sa kumpanya ang dahilan kung bakit hindi na siya nito hinahawakan. Habang nakatulala siya sa telepono, muling pumasok si Doña Marcela sa silid. Hindi nito napansin ang pamumutla ni Serafina. Sa halip may dala itong isang malaking maleta, ang lumang maleta na ginamit ni Serafina noong una siyang lumuwas mula sa probinsya. Punit na ang gilid at kupas na ang kulay. Ibinato ni Doña Marcela ang maleta sa paanan ni Serafina. Ang bigat nito ay lumikha ng isang matunog na dagundong sa sahig na kahoy, isang tunog na parang hatol ng isang hukom. Huwag ka nang mag-abalang magbihis para sa libing. Ang malamig na utos ng matanda ang kanyang mga mata ay walang nikatiting na awa. Nakausap ko na si Leandro. Pagkatapos nating mailibing ang nanay mo, aalis ka na sa pamamahay na ito. Nag-angat ng tingin si Serafina, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luhang hindi pa tumutulo. Buntis po ako. Apo niyo po ito. Tumawa ng pagak si Doña Marcela, isang tawa na masakit sa tainga. Apo, sigurado ka ba sa dami ng lalaking nakakasalamuha mo sa palengke nung nagtitinda ka pa ng basahan? Paano kami nakakasigurado na dugo ng mga Montemayor ang laman ng tiyan mo? Ayaw naming magpalaki ng bastardo, Serafina. Iligpit mo na ang mga kalat mo. Ang huling tulong na ibibigay namin sa'yo ay ang hayaan kang sumama sa karos ng nanay mo hanggang sa sementeryo. Pagkatapos nun, bahala ka na sa buhay mo. Tinalikuran siya ng matanda at padabog na isinara ang pinto. Naiwan si Serafina sa gitna ng silid sa pagitan ng maletang naglalaman ng kanyang kahapong dukha at ng teleponong naglalaman ng kataksilan ng kanyang asawa. Tumingin siya sa kanyang mga palad, magaspang tadtad, ng tusok ng karayom mga kamay na sanay sa hirap. Ganito na lang ba, tanong niya sa sarili, ang tinig sa kanyang isipan ay humihiyaw sa sakit. Pagkatapos kong ibigay ang lahat, pagkatapos kong ubusin ang sarili ko para mahalin sila. Basura lang pala ako na itatapon kapag wala nang pakinabang. Sa labas ang kulog ay gumuhit sa kalangitan kasabay ng pagpatak ng unang luha ni Serafina na bumagsak sa sahig, hindi dahil sa awa sa sarili kundi dahil sa isang namumuong desisyon na unti-unting nabubuo sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ang kalangitan ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Serafina. Ang mga ulap ay kasing kulay ng abo mabigat at nagbabadyang bumuhos anumang oras na para bang nais nitong hugasan ang lahat ng dumi at kasalanan sa ibabaw ng lupa. Sa loob ng kapilya, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga puting liryo at kandila, ngunit para kay Serafina, amoy ito ng kawalan. Nakatayo siya sa pinakadulong bahagi ng silid malapit sa pinto, habang ang mga bisita ay nag-uumpisa ng dumating. Suot niya ang itim na bestida na bahagyang masikip na sa kanyang tiyan, ang tela ay luma ngunit malinis. Sa harapan malapit sa kabaong ng kanyang ina nakaupo si Leandro, ngunit hindi ito nag-iisa. Sa tabi ng kanyang asawa ay nakaupo si Camille Verano. Nakatitig si Serafina sa babaeng iyon. Si Camille ay nagniningning kahit sa gitna ng lamay. Ang buhok nito ay maayos na nakapusod, ang suot na itim na designer dress ay yumayakap sa hubog ng katawan nito at ang bawat kilos ay puno ng sopistikasyon na tila ba siya ang tunay na may-ari ng lugar na iyon. Isang brilyanteng hikaw ang kumikislap sa kanyang tainga, sumasabay sa ilaw ng mga chandelier, samantalang si Serafina ay walang suot na kahit anong alahas maliban sa kanyang manipis at kupas na singsing pangkasal na halos bumaon na sa kanyang namamagang daliri. Nakita ni Serafina kung paano inilapat ni Camille
ang kanyang maputing kamay sa braso ni Leandro. Isang haplos na nagpapahiwatig ng pagmamayari, isang galaw na dapat ay sa asawa lamang. Yumuko si Leandro at may ibinulong kay Camille at sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang linggo, nakita ni Serafina ang isang tipid na ngiti sa labi ng kanyang asawa, isang ngiting ipinagkait nito sa kanya mula nang mamatay ang kanyang ina. Nagbulungan ang mga matatandang amiga ni Doña Marcela sa kabilang hilera. Bagamat mahina dinig na dinig ni Serafina ang kanilang mga komento, na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Pinupuri nila kung gaano kabagay si Leandro at ang bagong investor na si Camille, habang pinalalabas na isang dakilang kawanggawa lamang ang pagpapaupo nila kay Serafina sa likuran kasama ang mga kasambahay. Nang matapos ang misa at sinimulan nang ilabas ang kabaong, sinubukan ni Serafina na lumapit sa kanyang asawa. Gusto niyang humawak sa bisig ni Leandro habang naglalakad patungo sa huling hantungan ng kanyang ina. Kailangan niya ng sandalan. Nanghihina ang kanyang mga tuhod at ang bigat ng kanyang tiyan ay tila humihila sa kanya pababa. Leandro, tawag niya sa mahinang boses, akmang hahawak sa manggas ng asawa. Ngunit mabilis na humarang si Doña Marcela. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Huwag kang didikit sa amin, Serafina. Mariing bulong ng matanda, ang boses ay puno ng lason. Ang baho mo. Amoy kang ospital at luma, doon ka sa likod sumunod. Ayokong masira ang imahe ng pamilya sa harap ng media. Wala nang nagawa si Serafina kundi ang umatras. Pinanood niya ang kabaong ng kanyang ina na isinakay sa karos habang ang kanyang asawa ay inaalalayan si Camille pasakay sa kanilang air-conditioned na sasakyan. Sa sementeryo, nagmadali ang seremonya. Ang pari ay tila nagmamadali rin dahil sa nagbabadyang ulan. Ang langit ay kasing itim ng suot nilang mga damit. Nang ibababa na ang kabaong, sa hukay naramdaman ni Serafina ang pagguho ng kanyang mundo. Ito na ang huli. Wala na ang kaisa-isang taong nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. Nais sana niyang magtagal pa. Nais niyang kausapin ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Ngunit naramdaman niya ang unang patak ng ulan sa kanyang pisngi, malamig mabigat. Nagsimulang magkanya-kanya ng takbo ang mga tao patungo sa kanilang mga sasakyan. Nakita niya si Leandro na nagmamadaling payungan si Camille. Leandro, sigaw ni Serafina, tumatakbo ng bahagya habang sapo ang kanyang tiyan. Leandro, sabay ako. Wala akong payong. Lumingon si Leandro, ngunit hindi nito binuksan ang pinto ng backseat para sa kanya. Binuksan nito ang pinto para kay Camille. Puno na ang sasakyan, Serafina. Malamig na sabi ni Leandro habang pumapasok sa driver's seat. Maraming dalang gamit si Mama at Camille. Mag-tricycle ka na lang. Bago pa man makasagot si Serafina, na umugong ang makina ng sasakyan at mabilis itong humarurot palayo, iniiwan ang maitim na usok at tilamsik ng putik na tumalsik sa laylayan ng bestida ni Serafina. Naiwan siyang nakatayo doon mag-isa habang ang ulan ay tuluyan ng bumuhos ng walang awa. Ang bawat patak ay tila latigo sa kanyang balat, na nunuot ang lamig hanggang sa kanyang buto. Wala siyang dalang payong. Wala siyang dalang pera. Nagsimula siyang maglakad palabas ng sementeryo, basang-basa at nanginginig. Ang kanyang mga luha ay humalo na sa ulan. Sa gate ng sementeryo, isang matandang babae na nagtitinda ng sampagwita ang humila sa kanya sa silong ng isang maliit na waiting shed. Ang matanda ay gusgusin, ang balat ay kulubot sa hirap ng buhay. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng init na wala sa pamilya ng kanyang asawa. Kumuha ito ng isang piraso ng plastik na pantakip sa paninda at ipinatong sa balikat ni Serafina. Hija, basang-basa ka na. Ang garalgal na boses ng matanda ay puno ng pag-aalala. May dinukot ito sa bulsa ng kanyang duster, isang supot ng mainit na pandesal. Kainin mo ito. May dinadala ka sa sinapupunan mo. Kahit ikaw ay sumuko na kailangang mabuhay ang bata. Tinanggap ni Serafina ang tinapay. Ang init nito ay dumaloy sa kanyang nanlalamig na mga palad. Napahagulgol siya. Ang kabutihan ng isang estranghero ay mas masakit pa kaysa sa kalupitan ng kanyang asawa.
dahil ipinaalala nito sa kanya kung gaano siya kauhaw sa pagmamahal. Sa di kalayuan sa ilalim ng isang itim na payong isang lalaking nakasuot ng formal na Amerikana ang tahimik na nagmamasid. Si Mateo Alonzo. Hindi siya lumapit. Mahigpit ang hawak niya sa hawakan ng payong. Ang kanyang mga knuckles ay namumuti sa pigil na galit habang pinapanood ang babaeng anak ng kanyang tagapagligtas na inaapi ng mundo. Gusto niyang sumugod, gusto niyang ibigay ang kanyang coat, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Ang habilin ni Imelda ay malinaw, kailangang matutong tumayo si Serafina sa sarili niyang mga paa bago niya ito tulungan. Naglakad si Serafina pauwi. Inabot siya ng higit 1 oras bago marating ang gate ng mansyon ng mga Montemayor. Ang kanyang mga binti ay namamanhid na sa pagod at ang kanyang tiyan ay naninigas sa lamig. Ngunit pagtapat niya sa gate, napahinto siya. Nakakandado ito. Ang malaking kadena ay nakapulupot ng mahigpit sa rehas, tila nagsasabing walang sino man ang inaasahang pumasok. Sinubukan niyang kalampagin ang gate. Ang tunog ng bakal na tumatama sa bakal ay nilamon lamang ng ingay ng ulan. Doon niya napansin ang mga itim na trash bag na nakatambak sa gilid ng kalsada, basang-basa at putik-putik. May isang punit sa gilid ng isa sa mga bag at mula roon ay sumilip ang pamilyar na tela, ang kanyang paboritong damit pambahay na may burda ng bulaklak. Nanlaki ang mga mata ni Serafina. Lumapit siya at binuksan ang isa pang bag. Ang mga gamit ng kanyang ina, ang lumang Biblia, ang salamin sa mata at ang mga litrato nilang mag-ina. Lahat ay itinapon noon na parang basura. Wala na siyang matutuluyan. Seryoso si Doña Marcela. Totoong itinapon na siya ni Leandro. Napaupo si Serafina sa basang semento, yakap-yakap ang mga basurang naglalaman ng kanyang buong buhay. Ang lamig ay hindi na niya alintana dahil ang puso niya ay namatay na sa sandaling iyon. Ang sakit ay umakyat mula sa kanyang puson, isang matinding kirot na nagpapahinto ng kanyang hininga. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat. Ang paningin niya ay nagsimulang magdilim at ang huling imahe na nakita niya bago siya tuluyang lamunin ng dilim ay ang ilaw sa kwarto ni Leandro sa itaas, mainit, maliwanag at malayo. Habang ang sasakyan ni Leandro ay dumaan sa harap niya at ang gulong nito ay muling nagwisik ng maruming tubig sa kanyang muka tulad ng pagdura ng tadhana sa kanyang kapalaran. Ang unang bumungad kay Serafina sa kanyang pagmulat ay ang maputi at malinis na kisame, hindi ang maruming semento ng kalsada kung saan siya nawalan ng malay. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay pumuno sa kanyang ilong, isang pamilyar ngunit nakakakabahang amoy. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin. Nasa isang maliit na pribadong silid siya ng isang klinika. Ang liwanag ng umaga ay sumisilip sa manipis na kurtina banayad na humahaplos sa kanyang muka. Napahawak siya agad sa kanyang tiyan. Ang takot ay bumalot sa kanyang dibdib, pinipiga ang kanyang puso sa isiping baka nawala na ang kaisa-isang bagay na natitira sa kanya. Ngunit nakahinga siya ng maluwag nang maramdaman ang mahina ngunit matatag na galaw ng sanggol. Buhay pa ito. Buhay pa sila. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking may maamong muka, suot ang isang puting Amerikana. Ngumiti ito sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay may lalim na hindi niya mabasa. Mabuti naman at gising ka na, Serafina. Ang boses nito ay kalmado, tila isang mainit na tsaang humahaplos sa lalamunan. Muntik ka ng makunan dahil sa stress at lamig, pero matibay ang anak mo. Mana sa ina. Napakunot ang noo ni Serafina. Sino ka? Paano ako napunta dito? Ako si Mateo Alonzo Bagsama. Pagpapakilala ng lalaki. Habang inaayos ang dextrose na nakakabit sa kamay ni Serafina. Isa akong abogado. At kaibigan ako ng nanay mo ni Tita Imelda. Natigilan si Serafina. Kaibigan, pero tindera lang si nanay sa palengke. Paano siya nagkaroon ng kaibigang abogado? Bumuntong hininga si Mateo at umupo sa silya sa tabi ng kama. Kinuha niya ang isang brown envelope mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa kandungan ni Serafina. Ang envelope ay luma na ang papel ay naninilaw sa gilid at may tatak na wax seal. Na pamilyar kay Serafina ang hugis
ng isang paru-paro ang parehong disenyo na madalas iburda ng kanyang ina sa mga panyo. Maraming hindi sinabi sa iyo ang nanay mo sa Serafina. Simula ni Mateo ang kanyang tinig ay seryoso ngunit puno ng respeto. Ginawa niya yon para protektahan ka. Alam niyang kapag nalaman ng pamilya ng asawa mo ang totoo, hindi ka na nila tatantanan. Binuksan ni Serafina ang envelope, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob ay may titulo ng isang maliit na lupa sa probinsya ng Taal, isang susi at isang sulat na may sulat kamay ng kanyang ina. Kinuha niya ang sulat. Ang bawat letra ay tila tumatalon mula sa papel at yumayakap sa kanya. Anak ko Serafina, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako kung itinago ko ang katotohanan. Hindi ako isang dukhang tindera lamang. Ako ang huling tagapagmana ng Alvarez Textiles, ang kumpanyang kinamkam ng pamilya ng tatay mo bago sila malugi. Inubos ko ang buhay ko sa pagtatago para hindi nila makuha ang huling yaman na natitira sa atin ng talento at dangal. Ang lupang ito sa Taal at ang lumang bahay na nakatayo roon ay sa iyo. Doon ko itinago ang tunay nating pamana. Hanapin mo ang lumang makinang panahian. Nasa loob nyo ng susi sa iyong kinabukasan. Anak, alam kong masakit ang mundo, pero huwag kang yuyuko. Ang tunay na ginto ay dumadaan sa apoy bago kuminang. Mahal na mahal kita. Napahagulhol si Serafina. Ang bawat salita ay parang haplos ng kanyang ina. Kaya pala kahit gaano kahirap ang buhay, laging tinuturuan siya ng nanay niya ng tamang asal ng pagsasalita ng Ingles at ng pagbuburda na kasing pino ng mga gawa sa Europa. Hindi siya pinalaki para maging alila, pinalaki siya para maging isang reyna na naghihintay ng tamang panahon. Dinala kita rito sa probinsya habang tulog ka. Paliwanag ni Mateo nang humupa ang iyak ni Serafina. Ligtas ka rito. Walang nakakaalam kung nasaan ka, lalo na ang mga Montemayor. Nang hapon ding iyon, dinala ni Mateo si Serafina sa lumang bahay na tinutukoy sa sulat. Ito ay isang maliit na bahay na bato na papaligiran ng mga puno ng lansones at kape. Luma na ito, ang mga bintana ay gawa sa kapis na medyo malabo na at ang sahig ay gawa sa matitigas na nara na kumikislap sa tuwing natatamaan ng araw. Sa gitna ng sala, nakatayo ang isang antigong makinang panahian, isang singer na itim na may mga disenyong ginto. Ito ang makinang ginagamit ng nanay niya noon. Nilapitan ito ni Serafina, hinaplos ang malamig na bakal. Sa ilalim ng makina may isang maliit na drawer na nakakandado. Gamit ang susing bigay ni Mateo, binuksan niya ito. Sa loob, hindi pera ang tumambad sa kanya. Mga sketch, daan-daang sketch ng mga disenyo ng damit, mga modernong Filipiniana, mga gown na gawa sa pinya, at juicy mga detalyadong pattern ng borda na hindi pa nakikita ng mundo. Bawat disenyo ay may petsa at pirma ni Imelda. Ito ang yaman ng kanyang ina. Ito ang kaluluwa ng Alvarez Textiles na matagal nang inaakalang patay na. Naiyak si Serafina, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa pagkamangha. Ang kanyang ina ay isang henyo na nagtago sa likod ng apron ng isang tindera. Ang mga disenyong yan, basag ni Mateo sa katahimikan, nakatayo sa may pinto, ay nagkakahalaga ng milyon-milyon kung maibebenta sa tamang market. Pero ang bilin ng nanay mo, hindi mo dapat ibenta ang mga disenyo. Dapat ikaw ang gumawa. Napatingin si Serafina kay Mateo. Ako, paano wala akong pera? Buntis ako, mag-isa lang ako. Lumapit si Mateo at inabot ang isang passbook ng bangko. Ito ang naipon ng nanay mo sa loob ng 30 taon. Hindi ito kalakihan sapat lang para makapagsimula ka ng maliit na negosyo at para sa panganganak mo. Pero Serafina, tumigil si Mateo, ang kanyang mukha ay dumilim. May inilabas siyang isang dyaryo mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Serafina. Kailangan mong malaman ito. Kinuha ni Serafina ang dyaryo. Sa front page ng lifestyle section, naroon ang malaking litrato ni Leandro at Camille. Nakataas ang kanilang mga kamay, hawak ang tig-isang baso ng champagne. Ang headline ay malaki,
at matapang Leandro Montemayor at Camille Verano, ang bagong power couple ng fashion industry. Kasal na ba sa susunod na taon? Sa ibaba ng litrato, may maliit na artikulo na nagsasabing nakuha ni Leandro ang insurance money ng namatay niyang biyenan dahil sa isang pekeng dokumento na nagsasabing siya ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital at libing. Ginamit niya ang perang dugo at pawis ni Imelda para mag-invest sa bagong clothing line ni Camille. Bumagsak ang dyaryo mula sa kamay ni Serafina. Ang galit na naramdaman niya ay hindi mainit tulad ng apoy. Ito ay malamig, matigas at matalim tulad ng yelo. Ginamit nila ang pagkamatay ng nanay niya para sumikat. Ninakaw nila ang huling sentimo ng kanyang ina para sa kanilang kaligayahan. Napatayo si Serafina. Hinawakan niya ang gulong ng makinang panahian at pinaikot ito. Ang tunog ng makina ay umugong sa tahimik na bahay, isang tunog na parang tibok ng puso na muling nabuhay. Hindi, bulong ni Serafina, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng bagong lakas. Tumingin siya kay Mateo, ang kanyang mga mata ay tuyo na ngunit nag-aapoy. Hindi nila makukuha ang lahat. Ipagtatahi ko ang sarili ko ng bagong buhay, Mateo. At bawat tahi, bawat hibla ng sinulid na gagamitin ko ay magiging simula ng pagbagsak nila. Pinanood ni Mateo ang pagbabago sa mukha ni Serafina mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging isang mandirigma. Alam niyang nagsisimula pa lang ang laban at sa kaibuturan ng kanyang puso nangako siya sa alaala ni Imelda na hindi niya hahayaang lumaban mag-isa ang babaeng ito. Lumipas ang mga buwan na tila usad pagong para kay Serafina. Ang maliit na bayan ng Taal ay naging kanlungan niya malayo sa ingay at husga ng Maynila. Ang kanyang mundo ay lumiit sa 4 na sulok ng lumang bahay na bato sa palengke kung saan siya nagbebenta ng mga panyo at sa makinang panahian na naging karamay niya sa bawat gabi ng pangungulila. Malaki na ang kanyang tiyan. Ang bawat paghakbang ay may kasamang bigat ngunit hindi niya alintana ang sakit ng balakang o ang pamamanas ng mga paa. Araw-araw gumigising siya bago pa man tumilaok ang manok upang magluto ng kakanin na ititinda niya kasabay ng kanyang mga borda. Sa isang sulok ng palengke, nakaupo si Serafina sa isang maliit na bangkito. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo habang matiyagang naghihintay ng mamimili. Ang kanyang mga kamay, na dati makinis, ay ngayoy puno na ng maliliit na hiwa at kalyo. Serafina, hidya, magpahinga ka na muna, ish. Sita ni Aling Rosa ang matandang tindera ng gulay sa katabing pwesto habang inaabutan siya ng isang basong malamig na sagot gulaman. Baka mapaano ka niyan. Ang laki-laki na ng tiyan mo. Ngumiti lang si Serafina ng tipid habang tinatanggap ang inumin. Kailangan po, Nay Rosa, malapit na akong manganak. Kailangan ko ng pambili ng gatas at lampin. Hindi niya sinabi kay Aling Rosa na ang bawat pisong kinikita niya ay iniipon niya hindi lang para sa gatas kundi para sa tela. Unti-unti bumibili siya ng mga retaso ng juicy at pinya, pinagdurugtong-dugtong ang mga ito upang makabuo ng isang obra. Sa mga gabing hindi siya makatulog dahil sa sakit ng likod at sipa ng bata, kinakausap niya Kido ang kanyang anak. Hinihimas niya ang kanyang tiyan habang nakatingin sa buwan na sumisilip sa bintana ng kapis. Anak, kapit lang ha. Bulong niya sa dilim. Hindi tayo susuko. Ipapakita natin sa kanila na kahit abo na lang ang natira sa atin, kaya pa rin nating maging apoy. Madalas dumalaw si Mateo. Dumarating ito sakay ng kanyang simpleng sasakyan, may dalang mga prutas or bitamina na kunwari ay sobra lang sa bahay. Alam ni Serafina na binibili ito ni Mateo para sa kanya, ngunit tinatanggap niya ito nang may pasasalamat dahil kailangan niya ng lakas. Isang hapon habang nag-aayos si Mateo ng sirang gripo sa kusina ni Serafina, isang bagay na hindi naman trabaho ng abogado ngunit kusang loob niyang ginagawa, na pag-usapan nila ang nakaraan. Alam mo ba kung bakit tinulungan ako ng nanay mo noon? Tanong ni Mateo habang pinupunasan ng grasa sa kanyang mga kamay. Umiling si Serafina habang naghahanda ng merienda. Scholar ako ng foundation niya, Serafina. Wala kaming makain noon. Ang tatay ko ay nakulong dahil napagbintangan at ang nanay ko ay may sakit.
Si Tita Imelda ang nagbayad ng matrikula ko hanggang makatapos ako ng abogasya. At hindi lang yun, siya rin ang nagbayad ng piyansa ng tatay ko ng walang kapalit. Tumingin si Mateo kay Serafina, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Kaya huwag mong isipin na utang na loob ito. Binabayaran ko lang ang kabutihan ng nanay mo sa pamamagitan ng pag-aalaga sa'yo. Napatigil si Serafina sa paghihiwa ng mangga. Naramdaman niya ang init na gumapang sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. May nagmamalasakit. May nagpapahalaga. Salamat Mateo mo. Ang mahinang tugon niya. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung wala ka. Isang gabi habang bumabagyo at humahampas ang hangin, sa mga puno sa labas naramdaman ni Serafina ang pagputok ng kanyang panubigan. Ang sakit ay biglang sumalakay, tila isang kidlat na tumapos sa kanyang katahimikan. Mag-isa siya sa bahay. Walang telepono. Ang ulan ay napakalakas upang marinig ng mga kapitbahay ang kanyang sigaw. Gapang niyang inabot ang tuwalya at palanggana. Sa bawat hila ng sakit, naaalala niya ang mukha ni Leandro, ang pagwawalang bahala nito, ang pagtalikod nito. At sa bawat alaala ng sakit na iyon, humuhugot siya ng lakas upang ilabas ang kanyang anak. Kaya ko to, kaya natin to. Hikbi niya habang nakahiga sa sahig, nakawayan ang pawis at luha ay naghahalo sa kanyang mukha. At sa gitna ng unos narinig ang unang nang iyak ng sanggol. Isang malakas at matining na iyak na tila humahamon sa bagyo. Isang batang babae. Nanginginig na binalot ni Serafina ang sanggol sa telang itinahi niya mismo, isang puting lampin na may borda ng maliliit na sampagwita. Niyakap niya ito nang mahigpit dinama ang init ng bagong buhay sa kanyang dibdib. Kinabukasan ng humupa ang bagyo, dumating si Mateo na basang-basa at hingal na hingal. Halos gibain niya ang pinto sa pag-aalala nang hindi niya makontak si Aling Rosa para kumustahin si Serafina. Natigilan siya sa pintuan. Nakita niya si Serafina maputla at pagod, ngunit nakangiti habang hinihele ang sanggol sa tabi ng bintana. Ang liwanag ng umaga ay tumatama sa mag-ina, nagbibigay sa kanila ng isang malaanghel na anyo. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyon na matagal na niyang itinatago. Serafina. Ang kanyang boses ay garalgal. Lumingon si Serafina at ngumiti ng pagod. Mateo, gusto mo ba siyang makilala? Ang pangalan niya ay Sol, dahil siya ang araw pagkatapos ng bagyo. Lumapit si Mateo at tinitigan ang sanggol. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga kamay na sanay humawak ng mga dokumento at batas ay nanginginig habang dahan-dahang hinahaplos ang maliit na kamay ni Sol. Ang sanggol ay humawak sa kanyang daliri, mahigpit, tila ba kilala nito kung sino ang tunay na magtatanggol sa kanya. Napakaganda niya, bulong ni Mateo, at nang mag-angat siya ng tingin kay Serafina, nakita niya ang isang bagong ningning sa mga mata nito. Wala na ang takot. Ang naroon ay tapang ng isang ina. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Sa isang maliit na TV sa karinderya ni Aling Rosa, kinahapunan habang bumibili si Mateo ng sabaw para kay Serafina, narinig niya ang balita. Isang flash report. Leandro Montemayor nag-propose kay Camille Verano gamit ang isang 5-karat diamond ring sa gitna ng fashion show ng kanilang bagong kumpanya, ang Verano Montemayor Couture. Ang sabi ng binata ito na ang simula ng kanilang happily ever after. Napatigil si Mateo. Tiningnan niya ang screen. Nakita niya si Leandro na nakaluhod, nakangiti ng malawak habang sinusuot ang singsing kay Camille. Si Camille ay nagkukunwaring naiiyak. Sa tuwa suot ang isang damit na pamilyar ang disenyo, isang disenyo na nakita ni Mateo sa isa sa mga sketch ni Imelda. Ninakaw nila ang disenyo. Hindi lang pera ang kinuha nila, pati ang sining ng namayapang ina ni Serafina ay inangkin nila. Kinuyom ni Mateo ang kanyang kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Ang galit na naramdaman niya ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mag-ina na naghihintay sa lumang bahay.
Alam niyang kapag nalaman ito ni Serafina, ito ang magiging mitya na tuluyang magpapasabog sa natutulog na bulkan sa puso ng babae. Kinuha ni Mateo ang supot ng pagkain at lumabas sa ulan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, dala ang balitang wawasak sa pansamantalang kapayapaan ni Serafina, ngunit magsisimula rin ng kanyang tunay na pagbangon. 3 taon ang lumipas, ngunit para kay Serafina tila isang mahabang gabi lamang ang nagdaan bago sumapit ang bukang liwayway. Ang Maynila ay abala maingay at puno ng buhay, ngunit sa loob ng pribadong suite ng isang mamahaling hotel, tahimik ang lahat. Maliban sa mahinang tunog ng pagsara ng zipper ng isang gown, si Serafina ay nakatayo sa harap ng isang malaking salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang dating asawang laging nakayuko at humihingi ng tawad. Ang kanyang buhok na dati basta na lamang itinatali, ngayoy malambot na bumabagsak sa kanyang balikat sa makinis na alon. Ang kanyang balat ay kuminis hindi dahil sa mamahaling cream, kundi dahil sa kawalan ng stress at pang-aapi. Suot niya ang isang likha ng kanyang sariling tatak, ang Casa Imelda, isang itim na terno na gawa sa pinakamahusay na seda, may burdang ginto na hugis paru-paro sa likuran. Ito ay simple ngunit makapigil hininga, isang tahimik na pahayag ng kapangyarihan at sining. "Handa ka na ba?" tanong ng isang boses mula sa likuran. Lumingon si Serafina at nakita si Mateo. Nakasuot ito ng tuxedo gwapo at kagalang-galang. Sa loob ng 3 taon, siya ang naging sandalan ni Serafina, ang kanyang abogado, ang kanyang business partner, at ang tanging lalaking nakakita sa kanya sa pinakapangit at pinakamagandang bahagi ng kanyang buhay. "Kinakabahan ako, Mateo." Pag-amin ni Serafina, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang inaayos ang kanyang hikaw na perlas. "Haharapin ko sila bilang si Madam S. Paano kung makita nila ang dating ako sa likod ng makeup na ito?" Lumapit si Mateo at marahang hinawakan ang kanyang mga balikat. Tinitigan siya nito sa mata sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin. Ang dating Serafina ay namatay na noong gabing iyon sa sementeryo kasama ng mga luha niya, mahinang sabi ni Mateo. "Ang babaeng nakikita ko ngayon ay isang ina, isang negosyante at isang survivor. Hindi ka nila makikilala dahil hindi ka na ang babaeng inaapi-api nila noon." Tumingin ka sa salamin, Serafina. "Sino ang nakikita mo?" Huminga ng malalim si Serafina. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Nakita niya ang pilat ng panganganak na natatakpan ng tela, ang patunay ng kanyang sakit at lakas. Nakita niya ang mga mata ng isang babaeng bumangon mula sa abo. "Nakikita ko ang anak ni Imelda." Sagot niya, ang boses ay matatag na. Sa kabilang banda ng lungsod sa marangyang ballroom ng Grand Hyatt, ang pamilya Montemayor ay nasa gitna ng kaguluhan. Nasaan na ba ang investor na yan? Bulyaw ni Doña Marcela sa kanyang anak. Nakaupo siya sa wheelchair, ang kanyang muka ay mas matanda at mas masungit kaysa dati. Ang negosyo nila ay pabagsak na. Ang mga disenyo ni Camille ay paulit-ulit at walang kaluluwa, at ang mga utang ay nagpapatong-patong. Si Leandro na nooy mukhang pagod at stress ay panay ang tingin sa kanyang relo. Darating daw siya, mama. Siya si Madam S, galing pa siyang Europe. Kung makuha natin ang investment niya, maililigtas natin ang kumpanya. Sa tabi niya si Camille ay abala sa pag-inom ng champagne, sinusubukang lunurin ang kanyang insecurity. Alam niyang siya ang dahilan kung bakit nalulugi ang kumpanya. Wala siyang talento sa disenyo, puro kopya lang ang alam niya. At ngayong wala na siyang makopyahan, unti-unti nang lumalabas ang kanyang kakulangan. "Siguraduhin mo lang na pipirma siya," iritableng sabi ni Camille. "Ayokong mawala ang bahay sa Forbes Park." Biglang tumahimik ang buong ballroom. Ang mga ilaw ay dumilim at isang spotlight ang tumutok sa grand staircase. Bumukas ang malalaking pinto sa itaas ng hagdan. Unang lumabas si Mateo, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Sumunod sa kanya dahan-dahang bumaba ang isang babae. Ang bawat hakbang niya ay tila sinukat ng tadhana. Ang kanyang itim na gown ay umaalon sa bawat galaw at ang kanyang muka ay walang emosyon, malamig, maganda at hindi maabot. Napasinghap ang mga tao.
Ang mga kamera ay nagsimulang kumislap ng sunod-sunod parang mga kidlat sa loob ng kwarto. Si Leandro ay napatayo mula sa kanyang upuan. Ang baso ng champagne na hawak niya ay dumulas sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ay nilamon ng katahimikan ng kanyang isipan. Ang babaeng iyon, ang hugis ng muka, ang mga mata, hindi maaari. Serafina. Bulong niya ang pangalan ay tila dayuhan sa kanyang dila matapos ang 3 taon. Ngunit ang babaeng nasa hagdanan ay hindi tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kawalan o marahil sa isang hinaharap na hindi kasama si Leandro. Dahan-dahang lumapit si Doña Marcela, pilit na itinutulak ang kanyang wheelchair palapit sa hagdanan upang makita ng malapitan ng tagapagligtas nila. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Madam S, ang kulay ng kanyang mukha ay naubos. Ang kanyang bibig ay bumuka ngunit walang lumabas na salita. Si Camille ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng tinawag niyang basura at tindera ng basahan ay nakatayo ngayon sa itaas. Tinitingnan sila mula sa isang pedestal na hindi nila kayang abutin. Nang makababa si Serafina sa huling baitang, huminto siya sa tapat mismo ni Leandro. Ang distansya nila ay 1 metro lamang, ngunit ang agwat ng kanilang mundo ay milya-milya. Amoy ni Leandro ang pabango nito, amoy ng sampagita at mamahaling kahoy, hindi na amoy ng luma at gamot. "Good evening, Mr. Montemayor," bati ni Serafina. Ang boses niya ay makinis, walang bahid ng galit, parang nakikipag-usap sa isang estranghero. "I heard you need saving." Hindi makagalaw si Leandro. Gusto niyang hawakan ito. Gusto niyang magtanong, "Buhay ka, nasaan ang anak natin?" Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit si Mateo at inialay ang kanyang braso kay Serafina. Tinanggap ito ni Serafina ng may natural na grasya at sabay silang naglakad palayo kay Leandro patungo sa VIP table. Iniwan ang lalaking minahal niya noon na nakatayo sa gitna ng mga bubog ng sarili nitong pagkakamali. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Nakaupo si Serafina sa gitna ng VIP table, tuwid ang likod, tila isang reyna sa kanyang trono. Sa kanyang harapan, ang pamilya Montemayor ay nakatayo pa rin. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng pagkalito at takot. Ang mga bisita sa paligid ay nagbubulungan, ang kanilang mga mata ay pabalik-balik sa dating mag-asawa, sinusubukang basahin ang dramang nagaganap sa kanilang harapan. Hindi nakatiis si Leandro. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang desperadong pagnanais na angkinin muli ang babaeng nasa harap niya. Humakbang siya palapit, ang kanyang kamay ay nakaunat na tila aabutin si Serafina. "Serafina," ang boses niya ay nanginginig, pinaghalong pag-asa at pagtataka. "Buhay ka, akala ko. Akala namin." Ngunit bago pa man dumapo yung kanyang daliri sa balikat ni Serafina, isang matipunong bodyguard ang humarang sa kanya. Ang braso ng bodyguard ay tila bakal na pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Hindi natinag si Serafina. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tasa ng tsaa at humigop. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang emosyon habang nakatingin kay Leandro sa ibabaw ng porselanang tasa. "Mr. Montemayor," ang boses ni Serafina ay formal, tila nakikipag-usap sa isang estranghero sa bangketa. "Please observe proper decorum. You are disturbing my tea." "Decorum, asawa mo ako," giit ni Leandro, bagamat humina ang boses niya nang makita ang matalim na tingin ni Mateo sa tabi ni Serafina. "Serafina, ako ito, si Leandro." Ibinaba ni Serafina ang tasa ng walang ingay. Tiningnan niya si Leandro hindi ng may pagmamahal, kundi ng may pagsusuri, tila tinitingnan ang isang damit na may sira. "Wala akong asawang nagngangalang Leandro," sagot niya ng mahinahon. "Ang asawa ko ay namatay na sa isipan ko nung gabing iniwan niya ako sa ulan sa sementeryo. I am Serafina Alvarez. I believe Roxas was the name of the woman you threw out like garbage 3 years ago." Ang mga salita ay binitiwan ng mahina, ngunit ang epekto nito ay parang sampal. Namutla si Leandro.
Sa likuran itinulak ni Doña Marcela ang kanyang wheelchair palapit. Ang matanda ay sinubukang ngumiti isang pilit at nanginginig ng ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam niyang kailangan nila ang pera ni Madam S. At kung si Serafina ito, kailangan niyang gamitin ang kanyang impluensya bilang ina-inahan. Hiha, Serafina, ang boses ng matanda ay puno ng huwad na lambing. Anak, salamat sa Diyos at ligtas ka. Alam mo bang hinanap ka namin, nag-alala kami sa'yo ng sobra. Ang akala namin ay napahamak ka na. Napataas ang kilay ni Serafina. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi maikli at matalim. Hinanap, inulit ni Serafina. Tinitigan niya ang biyenan. Hinanap niyo po ba ako sa mga basurahan kung saan niyo ipinatapon ang mga gamit ng nanay ko? O hinanap niyo ako o sa labas ng gate niyo noong pinaltan niyo ang kandado habang bumabagyo? Natahimik si Doña Marcela. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa hawakan ng wheelchair. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang makinig ng mas maigi. Past is past, anak. Pilit na depensa ng matanda, pinapawisan na ang noo. Ang importante ay nandito ka na. Pamilya pa rin tayo. Sigurado akong mapapatawad mo kami dahil mabuti kang Kristiyano, hindi ba? Humilig si Serafina, palapit ang kanyang pabango ay amoy ng tagumpay na humahalo sa amoy ng takot ng matanda. Ang Diyos ay nagpapatawad, Doña Marcela. Bulong ni Serafina, sapat lang para marinig nilang magkakapamilya. Pero ako ay isang negosyante na ngayon. And in business, we don't forget debts. We collect them. Sa gilid si Camille ay nanginginig sa galit pa po. Hindi niya matanggap na ang babaeng dati niyang nilalait ay siya ngayong sentro ng atensyon. Ang spotlight na dapat ay sa kanya ay nakagaw na. Nakita niya ang mga mata ni Leandro na nakapako kay Serafina. May halong pagsisisi at paghanga. Hindi siya makakapayag. Kumuha si Camille ng 2 baso ng red wine mula sa dumaang waiter. Pilit niyang pinakalma ang kanyang muka at nilapitan si Serafina na may begging ngiti. Well, welcome back, Serafina. Sabi ni Camille, ang boses ay matinis. It's amazing what a little money and makeup can do. Hindi ka na mukhang muchacha. Iniabot niya ang isang baso kay Serafina, ngunit sadya niyang binitiwan ito bago pa man makuha ni Serafina. Ang plano niya ay matapunan ang mamahaling gown ni Serafina upang ipahiya ito, ngunit mabilis si Serafina. Sa loob ng 3 taon ng pag-iisa at paghihirap, natuto siyang maging alerto sa bawat panganib. Umurong si Serafina ng bahagya, isang eleganteng hakbang paatras. Ang baso ay bumagsak sa sahig. Ang pulang alak ay tumalsik hindi sa gown ni Serafina, kundi sa laylayan ng puting dress ni Camille at sa sapatos ni Leandro. Ang likido ay kumalat sa puting marmol na sahig, tila dugo ng isang nasugatang hayop. Napatili si Camille sa gulat at inis. My dress, this is Valentino. Tiningnan lamang siya ni Serafina nang may awa. Sayang ang alak, Camille. Next time, hold on to things tighter. Kung hindi mo kayang hawakan ang isang baso, paano mo hahawakan ang kumpanyang ito? Lalong nag-init ang muka ni Camille. Ang mga bisita ay nagsimulang magtakip ng bibig upang pigilan ang tawa. Isang waiter ang lumapit upang linisin ang kalat. Tumingin ito kay Serafina at magalang na nagtanong, Madam, may gusto po ba kayong inumin champagne wine? Tumingin si Serafina kay Leandro na ngayon ay mukhang basang sisiw dahil sa talsik ng alak sa kanyang pantalon. Naalala niya kung paano niya laging ipinagtitimpla ito ng kape na maraming asukal dahil iyon ang gusto nito kahit bawal sa kanya. Lagi niyang sinusunod ang luho nito. Pero tapos na ang mga araw na iyon. Bigyan mo ang Ginoo ng ampalaya tea. Utos ni Serafina sa waiter, hindi inaalis ang tingin kay Leandro. Mainit. Kailangan niya iyon para bumaba ang kanyang blood sugar. Napanganga si Leandro. Alam ni Serafina na iyon ang inuming pinakaayaw niya sa buong mundo. Ang pait nito ay hindi niya masikmura. Ito ay isang tahas na insulto, isang paraan ng pagsasabing wala na akong pakialam
sa kung anong gusto mo. At para sa akin, baling ni Serafina kay Mateo, nguminggiti ng matamis. Water is fine. I don't need alcohol to enjoy this show. Umakyat si Serafina sa entablado. Ang ilaw ay muling tumutok sa kanya. Ang buong ballroom ay tumahimik naghihintay sa kanyang sasabihin. Si Leandro Camille at Doña Marcela ay naiwan sa ibaba nakatingala sa kanya ang posisyon na nararapat sa kanila. Inayos ni Serafina ang mikropono. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, malinaw at makapangyarihan. Ladies and gentlemen, nagpunta ako rito ngayong gabi hindi para mag-invest sa Montemayor Group. Panimula niya, nagkaroon ng bulungan, naguluhan si Leandro. Anong ibig niyang sabihin? Nagpatuloy si Serafina, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatusok kay Doña Marcela. Nalaman ko na ang kumpanyang ito ay lubog sa utang. Ang mga bangko ay handa ng ngilit, kaya binili ko ang lahat ng inyong promissory notes kaninang umaga. Naglabas si Mateo ng isang folder at itinaas ito. I am not your investor, madiing pahayag ni Serafina. I am your owner. I now hold 80% of the Montemayor Group's debt. Ibig sabihin, ako na ang may-ari ng gusaling ito ng kumpanya ninyo at ng bahay na tinitirhan nyo ngayon. Bumagsak ang panga ni Camille. Si Doña Marcela ay napahawak sa kanyang dibdib, ang paghinga ay bumibigat. Meron kayong 24 na oras para lisanin ang opisina ko. Pagtatapos ni Serafina ang kanyang boses ay tila hatol ng isang hukom. Dahil simula bukas ang pangalang Montemayor ay tatanggalin na sa gusaling ito. Ibabalik ko ang pangalan ng tunay na nagpundar ng industriyang ito. Tinalikuran niya sila at naglakad pababa ng entablado, iniiwan ang kanyang dating pamilya na gumuho sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana ng boardroom, ngunit hindi nito nagawang painitin ang nagyayelong tensyon sa loob. Nakaupo si Serafina sa kabisera ng mahabang mesa, ang mismong upuan kung saan dati nakaupo si Doña Marcela na parang emperatris nagdidikta ng buhay ng iba. Ngayon ang upuan ay pag-aari na ni Serafina. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Leandro Gusot, ang damit halatang hindi natulog kakaisip sa nangyari kagabi. Sa tabi niya ay si Camille na ngayon ay wala na ang dating yabang. Ang mga mata nito ay nanlilisik, ngunit may halong takot habang nakatingin sa mga auditor na naghahalongkat ng mga dokumento sa gilid. Miss Alvarez, simula ni Leandro, pilit na pinapatatag ang boses. Hindi natin kailangang daanin sa ganito. Pwede naman tayong mag-usap bilang magkaibigan. Tiningnan siya ni Serafina. Walang emosyon ang mukha nito habang pinapaikot ang isang mamahaling pluma sa kanyang mga daliri. Magkaibigan, ulit niya tila nilalasahan ang kapaitan ng salita. Leandro, ang huli kong pagkakatanda ang mga magkaibigan ay hindi nagpapatalsikan sa bahay habang bumabagyo. Ang mga magkaibigan ay hindi nagnanakaw ng pera ng namatay na ina ng isa't isa. Hindi ko alam na sa nanay mo galing ang perang yun o depensa ni Leandro, bagamat ang pamumutla ng kanyang mukha ay nagpapatunay ng kanyang pagkakasala. Si mama ang nag-ayos ng lahat. Akala ko insurance ko yun. Kung gayon, patunayan mo, hamon ni Serafina. Inilapag niya ang pluma sa mesa, ang tunog nito ay umaling-awngaw sa katahimikan. Patunayan mong wala kang alam. Ibigay mo sa akin ang full authority na imbestigahan ang lahat ng transactions ni Camille sa loob ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Camille. No, Leandro, don't listen to her. Gusto lang niya tayong pag-awayin. Tumingin si Serafina kay Camille, isang tingin na puno ng awa at dismaya. Camille, hindi ko kailangang pag-awayin kayo. Ang kasinungalingan nyo ang sisira sa inyo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang nalaman ng team ko. Nagbukas si Serafina ng isang folder. Camille Verano, Head of Design. Sa nakalipas na 2 taon, nag-transfer ka ng pondo mula sa production budget papunta sa isang offshore account sa pangalan ng kapatid mo. Binawasan mo ang sweldo ng mga mananahi, pinaltan mo ng murang tela ang mga materyales at ang sobra ay ibinulsa mo. Napasinghap si Leandro. Tumingin siya kay Camille, hindi makapaniwala. Camille, totoo ba ito, kaya ba laging nagrereklamo ang mga kliyente na madaling masira ang mga damit? Leandro, maniwala ka sa akin.
Sigaw ni Camille, tumatayo sa kanyang upuan. Ginawa ko yun para sa atin. Para sa kasal natin. Para sa kasal o para sa luho mo. Sabad ni Serafina. Nakita ko ang credit card bills mo, Camille. Hermes Chanel first class trips to Paris. Habang ang kumpanya ni Leandro ay lumulubog, ikaw naman ay nagpapasasa. Napaupo si Camille na tulala. Wala siyang maitanggi. Ang mga ebidensya ay nakalatag sa mesa. Tumayo si Serafina at naglakad papunta sa bintana, tinitingnan ang view ng Maynila. Naramdaman niya ang paglapit ni Leandro sa likuran niya. Serafina, bulong nito. Amoy niya ang pamilyar na aftershave nito, ang amoy na dati nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay nagpapaalala na lang ng sakit. Patawarin mo ako. Nabulag ako. Hindi ko alam na niloloko niya ako. Ikaw lang ang totoo sa buhay ko. Bumalik ka na sa akin. Tayo na lang ulit. Mayaman ka na maibabalik natin ang dati. Napapikit si Serafina. Ang kapal ng muka. Pagkatapos ng lahat, iniisip pa rin ni Leandro na pera ang solusyon. Iniisip pa rin nito na pwede siyang bilhin. Humarap si Serafina kay Leandro. Tinitigan niya ang mga mata nito, ang mga matang dati niyang sinasamba. Ngayon nakikita na niya ang kahinaan sa likod ng mga iyon. Isang lalaking walang gulugod, laging naghahanap ng kakapitan. Leandro, malumanay na sabi ni Serafina. Hinawakan niya ang kwelyo ng polo nito, inaayos ito tulad ng dati. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng puso ni Leandro, umaasang may pag-asa pa. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Hindi yung iniwan mo ako. Kundi yung na-realize ko na hindi ka kawalan. Na ang lalaking iniyakan ko ng balde-balding luha ay isang ilusyon lang. Binitawan niya ang kwelyo nito at tinapik ang dibdib ni Leandro. Wala nang babalikan, Leandro. Ang Serafina na nagmamahal sa'yo ay namatay na sa gutom at lamig. Ang nasa harap mo ngayon ay ang babaeng maniningil ng utang. Tinalikuran niya si Leandro at lumabas ng pinto. Sa pasilyo nakasalubong niya si Mang Nestor, ang matandang guard na nagbigay sa kanya ng tinapay noon. Nakasuot na ito ng bagong uniforme ng head of security. Nang makita siya nito, sumaludo ito nang may luha sa mata. Ma'am Serafina, garalgal na bati ng matanda. Salamat po sa pagbabalik. Salamat sa pagtulong sa apo ko sa ospital. Ngumiti si Serafina at hinawakan ang kamay ng matanda. Kayo ang nagturo sa akin na kahit sa dilim may mga anghel. Kayo ang boss ko dito, Mang Nestor. Bantayan niyo ang kumpanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa kanyang opisina. Ngunit bago siya makapasok, nakita niya si Camille sa dulo ng hallway, kausap ang isang lalaking naka-jacket na itim. Nag-aabot si Camille ng isang makapal na envelope dito. Ang lalaki ay tumango at mabilis na naglaho sa emergency exit. Kinabahan si Serafina. Kilala niya ang tingin sa mata ni Camille, ang tingin ng isang hayop na nasukol at handang mangagat. Pumasok siya sa opisina at naupo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang telepono para tawagan si Mateo, ngunit biglang bumukas ang pinto. Si Leandro. Hingal na hingal ito, ang buhok ay magulo. Lumapit ito sa kanya at lumuhod sa harap ng kanyang mesa. Please, Serafina, pagsusuma mo ni Leandro, ang luha ay tumutulo sa kanyang mga mata. Kahit huwag mo na akong mahalin, kahit gawin mo akong alila dito, hayaan mo lang akong makita ang anak natin. Nabalitaan ko, may anak tayo. Isang babae, parang awa mo na. Natigilan si Serafina. Ang pagbanggit sa kanyang anak ay parang pagpindot sa isang switch sa kanyang puso. Ang galit ay humalo sa takot. Paano mo nalaman? Malamig niyang tanong. Si Mama, may pinaimbestigahan siya pag-amin ni Leandro. Serafina, magbabago ako. Para sa bata, iwan mo na ang abogadong yon. Hindi kanya mahal tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Tayo ang pamilya. Bago pa makasagot si Serafina, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Mateo kalmado, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Nakita niya si Leandro na nakaluhod sa harap ni Serafina, humahawak sa kamay nito. Mabilis na lumapit si Mateo. Hinawakan niya si Leandro sa balikat at itinayo ito ng marahas. Bitawan mo siya, madiing utos ni Mateo. Huwag kang makialam dito. Sigaw ni Leandro, tinabig ang kamay ni Mateo. Asawa ko siya, ina siya ng anak ko. Tumingin si Mateo kay Serafina, nagtatanong,
Huminga ng malalim si Serafina. Tumayo siya at pumunta sa tabi ni Mateo. Hinawakan niya ang braso nito, isang tahimik na pagpili. Leandro, sabi ni Serafina, ang boses ay matatag. Umalis ka na. Bago pa kita ipakaladkad kay Mang Nestor. Tiningnan ni Leandro ang kamay ni Serafina na nakahawak kay Mateo. Ang sakit ay rumehistro sa kanyang muka, ang realization na talagang wala na siyang lugar. Yumuko siya at lumabas ng silid, parang isang asong bahag ang buntot. Nang sila na lang ang naiwan, humarap si Serafina kay Mateo. Nanginginig pa rin siya. Mateo, nakita ko si Camille. May kausap siyang lalaki. Natatakot ako. Hinawakan ni Mateo ang magkabilang pisngi ni Serafina. Ang init ng mga palad nito ay nagpakalma sa kanya. Nandito ako, bulong ni Mateo, idinikit ang kanyang noo sa noo ni Serafina. Hindi ko hahayaang saktan kanila ulit. Hinding-hindi. Sa sandaling iyon, sa katahimikan ng opisina, naramdaman ni Serafina ang isang bagay na higit pa sa pasasalamat. Naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pag-asang matagal na niyang kinalimutan. Ang hangin sa labas ng opisina ay mainit at maalinsangan, ngunit sa pagitan ni Mateo at Serafina, may ibang uri ng init ang namumuo, isang init na hindi dulot ng panahon kundi ng mga damdaming matagal nang nakakulong. Nakatayo pa rin sila sa gitna ng silid, ang noo ni Mateo ay nakadikit sa noo ni Serafina. Ang bawat paghinga nila ay sabay, tila iisang ritmo ang sinusunod. Dahan-dahang lumayo si Serafina, ang kanyang pisngi ay namumula. Inayos niya ang kanyang buhok, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng lapit. Kay Leandro ang bawat haplos ay may kapalit, may hinihinging pabor. Ngunit kay Mateo ang haplos ay parang pahinga. Salamat Mateo, bulong niya hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Para sa lahat, sa pagtatanggol sa akin kanina, ngumiti si Mateo, isang ngiting umaabot sa kanyang mga mata at nagpapaliit ng mga ito sa saya. Serafina, hindi mo kailangang magpasalamat. Ang protektahan ka ay hindi trabaho para sa akin. Ito ay pribilehiyo. Naglakad sila palabas ng gusali. Sa labas ang gabi ay buhay na buhay. Ang mga ilaw ng sasakyan ay parang ilog na dumadaloy sa ADSA. Sa halip na sumakay sa kanilang luxury car, nag-aya si Mateo na maglakad-lakad muna sa tabing dagat malapit sa MOA. Gusto raw niyang makalanghap ng sariwang hangin malayo sa laso ng kumpanya. Umupo sila sa isang bench na nakaharap sa Manila Bay. Bumili si Mateo ng 2 stick ng fishball at iniabot ang isa kay Serafina. Natawa si Serafina. Ang elegante at makapangyarihang Madam S nakaupo sa bangketa kumakain ng fishball. Hindi ko akalain na ang isang sikat na abogado ay kumakain ng ganito. Bago ako naging abogado, anak ako ng kargador sa Pier Serafina. Sagot ni Mateo habang isinasawsaw ang kanyang fishball sa suka. Hindi ko nakakalimutan kung saan ako nanggaling at alam kong ikaw din. Iyan ang gusto ko sa'yo. Kahit nasa tuktok ka na, ang mga paa mo ay nakasayad pa rin sa lupa. Tumingin si Serafina sa dagat. Ang maitim na tubig ay sumasalamin sa mga ilaw ng lungsod. Natatakot ako Mateo, pag-amin niya bigla. Natatakot ako na baka panaginip lang ito. Na baka bukas magising ako na nasa ilalim ulit ako ng ulan, walang-wala. Inilapag ni Mateo ang kanyang pagkain at hinawakan ang kamay ni Serafina. Ang kanyang palad ay magaspang ngunit mainit. Tinitigan niya ang mga daliri ni Serafina, mga daliring may maliliit na pilat mula sa karayom, mga marka ng kanyang sakripisyo. Kumuha siya ng panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang isang maliit na mantsa ng sauce sa gilid ng labi ni Serafina. Ang galaw niya ay napakabagal, napakaingat, tila ba si Serafina ay gawa sa babasaging kristal. Tingnan mo ang mga kamay mo, sabi ni Mateo. Ang mga kamay na ito ang bumuhay sa anak mo noong walang ibang tumulong. Ang mga kamay na ito ang nagtayo ng imperyo mula sa wala. Hindi ito panaginip, Serafina. Ito ay bunga ng tapang mo,
At hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang bumalik ka sa ulan. Napatitig si Serafina sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at streetlights, nakita niya ang katotohanan sa mga mata ni Mateo. Walang halong pambobola, walang halong motibo, pagmamahal lang. Isang pagmamahal na matiyagang naghintay sa gilid habang siya ay nagdurusa. Bakit ako, Mateo? Tanong niya, ang boses ay halos pabulong. Maraming babaeng mas maganda, mas bata, mas walang bagahe. Dahil ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko, sagot ni Mateo ng walang pag-aalinlangan. Hindi dahil sa mukha mo, kundi dahil sa puso mo na kahit ilang beses durugin marunong pa ring magmahal. Minahal kita nung tindera ka palang ng basahan. At mas minamahal kita ngayong ikaw na si Madam S. Dahil para sa akin, iisang Serafina lang yon. Naramdaman ni Serafina ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang karapat-dapat siyang mahalin. Hindi bilang isang tropero, hindi bilang isang kasambahay, kundi bilang isang tao. Dahan-dahang inilapit ni Mateo ang kanyang muka. Pumikit si Serafina, hinihintay ang halik na magpapahilom sa lahat ng sugat ng nakaraan. Ang kanilang mga hininga ay naghalo mainit at matamis. Ngunit bago pa man magdikit ang kanilang mga labi, isang anino ang gumalaw sa dilim sa likuran nila. Sa loob ng isang itim na kotseng nakaparada, sa di kalayuan nakaupo si Leandro. Mahigpit ang hawak niya sa manibela, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa selos habang pinapanood ang dalawa. Ang sakit na nararamdaman niya ay higit pa sa pagkawala ng kumpanya. Ito ay ang sakit ng pagkaalam na ang babaeng itinapon niya ay ang babaeng pinapangarap ng iba. Ang ngiting ibinibigay ni Serafina kay Mateo, ang ngiting iyon ay kanya dati at siya mismo ang pumatay nito. Hindi bulong ni Leandro sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng lason. Hindi ka mapupunta sa kanya, Serafina. Akin ka lang. Kung hindi kita makukuha, walang makakakuha sa'yo. Binuhay niya ang makina ng sasakyan at mabilis na umalis ang gulong ay lumikha ng matinis na ingay sa aspalto. Samantala sa bodega ng Casa Imelda sa kabilang ibayo ng lungsod, isang ibang anino ang kumikilos. Si Camille, suot ang isang hoodie at shades, ay palihim na pumasok sa likod ng warehouse. Hawak niya ang isang galon ng gasolina at ang lighter na iniregalo sa kanya ni Leandro noong anibersaryo nila, isang bagay na simbolo ng kanilang pag-ibig na ngayon ay gagamitin niya para wasakin ang lahat. Sa loob ng bodega nakasabit ang buong bagong koleksyon ni Serafina. Mga damit na gawa sa pinakamahusay na seda, bawat isa ay tinahi ng mano-mano sa loob ng ilang buwan. Ito ang debut collection na ilulunsad bukas. Ito ang puso at kaluluwa ni Serafina. Binuhusan ni Camille ng gasolina ang mga damit. Ang amoy ng chemical ay humalo sa amoy ng mamahaling tela. Tingnan natin kung paano ka babangon kapag naging abo na ang lahat ng pinaghirapan mo, bulong ni Camille. Habang nanginginig ang mga kamay, sa galit at inggit, pinindot niya ang lighter. Ang maliit na apoy ay sumayaw, sa dulo nito isang munting demonyo na naghihintay na pakawalan. Sa tabing dagat, biglang nakaramdam ng kaba si Serafina. Napahawak siya sa kanyang dibdib, tila may tumusok na karayom dito. Ayos ka lang, tanong ni Mateo. Hindi ko alam, sagot ni Serafina, tumatayo at tumitingin sa direksyon ng kanyang opisina. May masamang mangyayari. Mateo, kailangan nating umuwi. Ngayon na. Ngunit huli na ang lahat. Sa kalayuan, isang makapal na usok ang nagsimulang umakyat sa langit, tinatakpan ng mga bituin at kinakain ng pangarap na kakabuo pa lamang. Ang langit sa ibabaw ng bodega ng Casa Imelda ay nagkulay dugo. Ang mga dila ng apoy ay sumasayaw ng marahas, ninilalamon ang bawat hibla ng seda at pinya na pinaghirapang buuin ni Serafina at ng kanyang mga manggagawa. Ang usok ay makapal at maitim, umaakyat sa himpapawid, tila isang higanting anino na tumatakip sa buwan. Pagbaba pa lang ni Serafina sa sasakyan, naramdaman na niya ang init sa kanyang muka. Ang init na iyon ay hindi nagbigay ng ginhawa. Sa halip, ito ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa kanyang kalamnan. Ang mga damit, bulong niya, ang boses ay basag.
ang mga pangarap ni nanay. Akmang susugod siya papasok sa nasusunog na gusali, ngunit mahigpit siyang niyakap ni Mateo mula sa likuran. Serafina, huwag delikado. Sigaw ni Mateo sa gitna ng ingay ng mga sirena ng bumbero at sigawan ng mga tao. Nandoon lahat, Mateo, lahat ng pinaghirapan natin. Ang kinabukasan ng anak ko, humagulgol si Serafina, pilit na kumakawala sa yakap ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintana kung saan nakikita niya ang mga manikin na unti-unting natutunaw sa init. Para bang nakikita niya ang kanyang sarili na muling tinutupok ng apoy ng kapalaran. Sa labas nakatayo ang mga mananahing mga matatandang babae mula sa Taal na sumama sa kanya sa Maynila. Nakaduster pa sila, ang iba ay walang tsinelas, umiiyak habang pinapanood ang kanilang mga obra maestra na nagiging abo. Si Mang Nestor ay nakaupo sa bangketa, hawak ang kanyang ulo, sugatan ang braso dahil sa pagsubok na isalba ang ilang rolyo ng tela. Lumapit si Serafina kay Mang Nestor. Lumuhod siya sa harap nito at hinawakan ang sugatang braso ng matanda. "Patawad po, ma'am," humihikbing sabi ng matanda. "Hindi ko po nabantayan ng maigi. May nakita akong babaeng tumatakbo sa likod. Pero huli na." Umiling si Serafina. Pinunasan niya ang luha sa pisngi ni Mang Nestor. "Huwag kayong humingi ng tawad. Ang mahalaga ay buhay kayo. Ang tela ay napapalitan, pero kayo ang pamilya ko." Nang maapula ang apoy kinabukasan, ang natira na lang ay isang maitim na kalansay ng gusali. Pumasok si Serafina sa loob, suot ang bota at maskara. Ang amoy ng sunog na tela ay masangsang at nakakasulasok. Sa gitna ng mga abo may nakita siyang kumikinang. Nilapitan niya ito. Isa itong metal na lighter. Pinulot niya ito gamit ang panyo. May naka-engrave na pangalan sa gilid nito, Leandro. Nanigas si Serafina. Ang galit na naramdaman niya ay higit pa sa apoy kagabi. Alam niya kung sino ang may-ari nito at alam niya kung sino ang huling gumamit nito. "Camille Osa," bulong niya sa hangin. Lumapit si Mateo. Nakita niya ang lighter sa kamay ni Serafina. Nagkatinginan sila at sa katahimikang iyon, nagkaintindihan sila ng walang salita. May 48 oras pa tayo bago ang fashion show. Sabi ni Mateo, tinitingnan ang mga natirang piraso ng tela na bahagyang nasunog sa gilid. "Serafina, susuko ka ba?" Tumingin si Serafina sa kanyang mga mananahi na nasa labas naghihintay ng kanyang desisyon. Pagod sila, takot at nawawalan ng pag-asa. Kung susuko siya ngayon, mapapatunayan lang ng mga Montemayor na tama sila na wala siyang kakayahang magtagumpay. Kumuha si Serafina ng isang piraso ng nasunog na husi. Ang gilid nito ay maitim at punit-punit. "Hindi," sagot ni Serafina, ang kanyang boses ay matatag. "Hindi tayo susuko. Mateo, tawagin mo ang lahat. Magkakape tayo at pagkatapos mananahi tayo." Sa loob ng sumunod na 2 araw at gabi, ang munting apartment ni Serafina ay naging isang pabrika ng pag-asa. Walang natulog. Ang mga mananahi sa pangunguna ni Serafina ay nagtrabaho ng walang tigil. Wala na silang oras para gumawa ng bago, kaya ginamit nila kung ano ang natira. Ang mga damit na nasunog ang laylayan, hindi nila ito itinapon. Sa halip, tinahian nila ito ng gintong sinulid, sinusundan ng hugis ng sunog. Ang mga butas ay tinakpan ng burda ng mga pulang bulaklak na tila sumisibol mula sa abo. Ginamit ni Serafina ang teknik na kintsugi, ang sining ng pag-aayos ng mga basag na bagay, gamit ang ginto upang ipakita na ang mga pilat ay bahagi ng kasaysayan at kagandahan ng isang bagay. Habang nananahi sila, kumakanta ang mga matatanda ng mga kundiman. Ang boses nila ay pumuno sa silid, nagtaboy sa pagod at antok. Si Mateo ay naging tagatimpla ng kape, tagamasahe ng likod at tagatakbo para bumili ng karayom. Sa gabing iyon ng fashion show, puno ang venue. Nandoon si Leandro nakaupo sa harap, mukhang balisa. Katabi niya si Camille na ngayoy nakangiti ng mayabang, inaasahang walang ipapakita si Serafina kundi kahihiyan. Namatay ang mga ilaw.
Nagsimula ang musika hindi masigla kundi isang malungkot at mabagal na tugtog ng cello. Bumukas ang kurtina. Lumabas ang unang modelo. Napasinghap ang mga tao. Ang suot nito ay isang barot saya na ang laylayan ay tila nasunog ngunit ang sunog ay naging ginto. Ang itim na uling ay naging palamuti. Ang bawat damit ay nagkukuwento ng isang survivor. Yung collection ay tinawag na Phoenix. Hindi ito perpekto. Ito ay masakit tingnan, ngunit napakaganda. Ito ay sining na isinilang mula sa trahedya. Si Camille ay namutla. Ang inaasahan niyang abo ay naging ginto. Sa huling bahagi lumabas si Serafina. Hindi siya nakasuot ng gown. Nakasuot siya ng simpleng itim na t-shirt at maong ang kanyang mga kamay ay may mga benda dahil sa walang tigil na pagtatahi. Tumayo ang mga tao at nagpalakpakan, isang standing ovation. Habang kumakaway si Serafina, nakita niya si Leandro na nakatingin sa kanya ng may luha sa mata, isang tingin ng pagsisisi at pagka-realize na ang babaeng sinayang niya ay isang babaeng hindi kayang tupukin ng kahit anong apoy. Ngunit hindi tumingin si Serafina sa kanya. Ang mga mata niya ay hinanap si Mateo sa gilid ng stage at nang magtama ang kanilang paningin, alam niya na ito ang kanyang tunay na tagumpay. Bilang pumasok ang mga pulis sa venue, diretso silang lumapit sa upuan ni Leandro at Camille. "Miss Camille Verano," sabi ng hepe ng pulisya, hawak ang isang warrant of arrest. "Inaaresto ka namin para sa kasong arson at attempted murder. May CCTV footage kami mula sa gasolinahan kung saan ka bumili ng gasolina at ang fingerprints mo ay nasa lighter na na-recover sa crime scene." Nagwala si Camille. "Hindi, Leandro, tulungan mo ako. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lighter na yan." Tumingin ng lahat kay Leandro. Ito na ang sandali ng katotohanan. Pipiliin ba niyang protektahan ang babaeng sumira sa kanya? O gagawin niya ang tama sa huling pagkakataon? Dahan-dahang inalis ni Leandro ang kamay ni Camille na nakakapit sa braso niya. Tumingin siya kay Serafina sa stage, pagkatapos ay kay Camille. "Wala akong kinalaman sa'yo," malamig na sabi ni Leandro. "Dalhin niyo siya." Habang kinakaladkad si Camille, palabas sumisigaw at nagmumura, nanatiling nakatayo si Serafina sa entablado, matatag, hindi natitinag, habang ang mga gintong sinulid sa kanyang mga likha ay kumikislap sa ilalim ng spotlight. Ang malamig na hangin ng ospital ay tila nanunuot sa bawat sulok ng silid kung saan nakaratay si Doña Marcela. Ang matandang babae na dati puno ng yabang at matatalim na salita ay nakahiga ngayon nang tahimik ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado dahil sa stroke. Ang tanging gumagalaw sa kanya ay ang kanyang mga mata, mga matang puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Nakatayo sa paanan ng kama si Serafina. Hawak niya ang isang mansanas at isang kutsilyo, dahan-dahang binabalatan ng prutas. Ang bawat hiwa ay pulido kalmado kabaligtaran ng bagyong nagaganap sa isip ng matanda. "Nabalitaan ko ang nangyari sa inyo, Doña Marcela." Panimula ni Serafina, ang tinig ay mahinahon. Narinig niyo raw sa balita ang pagkaaresto kay Camille at ang pagkawala ng kumpanya kaya kayo inatake. Umingay ang lalamunan ng matanda, sinusubukang magsalita ngunit walang lumalabas kundi ungol. Ang mga luha ay tumulo sa gilid ng kanyang mga mata. Inilapag ni Serafina ang kutsilyo at ang hiniwang mansanas sa mesa. Lumapit siya sa matanda. "Naalala niyo po ba noong buntis ako?" Tanong ni Serafina, tinitingnan ang matanda sa mata. "Nagmamakaawa ako sa inyo noon. Nabigyan ako ng kahit isang piraso ng mansanas dahil naglilihi ako. Ang sabi niyo mahal ang prutas hindi bagay sa katulad ko. Ang ibinigay niyo sa akin ngayon ay balat ang tira-tirahan niyo." Pumikit si Doña Marcela, tila hindi makayanan ang alaala. "Huwag kayong mag-alala," patuloy ni Serafina. "Hindi ako katulad niyo. Hindi ko kayo bibigyan ng balat. Ibinigay ko sa inyo ang pinakamagandang kwarto sa ospital na ito. Binayaran ko ang pinakamagagaling na doktor." Dumilat ang matanda, nagtataka. Bakit siya tinutulungan ng babaeng sinira niya ang buhay? Humilig si Serafina, palapit ang kanyang boses, ay bubumaba sa isang bulong.
Dahil gusto kong mabuhay kayo ng matagal, Doña Marcela. Gusto kong makita nyo kung paano magtatagumpay ang babaeng tinawag nyong basura. Gusto kong araw-araw nyong maramdaman ang bigat ng pagsisisi habang nakahiga kayo dyan, inaalagaan ng pera ng babaeng itinaboy nyo. Ito ang tunay na parusa. Hindi ang mamatay, kundi ang mabuhay at saksihan ang tagumpay ng taong inapi mo habang wala kang magawa kundi panoorin ito. Iniwan ni Serafina ang mansanas sa mesa at lumabas ng kwarto. Sa labas nakahinga siya ng maluwag. Naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Hindi ito paghihiganti, ito ay paglaya. Sa labi ng ospital naghihintay si Leandro. Nakaupo siya sa isang bench, nakayuko, hawak ang kanyang ulo. Ang suot niyang damit ay gusot at may tumubong balbas sa kanyang muka. Wala na ang aroganteng CEO. Ang natira ay isang lalaking talunan. Nang makita niya si Serafina, agad siyang tumayo at lumapit. Serafina, tawag niya, ang boses ay paos. Huminto si Serafina ngunit hindi siya lumingon. Wala na tayong dapat pag-usapan, Leandro. Ang mga abogado na ang bahala sa annulment. Tungkol sa anak natin, mabilis na sabi ni Leandro humaharang sa daanan ni Serafina. Lumuhod siya sa malamig na sahig ng ospital sa harap ng maraming tao. Please, Serafina. Alam ko wala na akong karapatan sa'yo. Alam ko masama akong asawa. Pero gusto ko lang makita ang anak ko. Kahit saglit lang, kahit sa malayo. Tinitigan siya ni Serafina. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito, isang bagay na bihira niyang makita noon. Marahil ang pagkawala ng lahat ay nagturo kay Leandro kung ano ang tunay na mahalaga. Ang pangalan niya ay Sol, sabi ni Serafina. Nangilid ang luha ni Leandro nang marinig ang pangalan. Sol. Araw. Oo. Dahil siya ang liwanag ko nung iniwan mo ako sa dilim. Dagdag ni Serafina, bawat salita ay may diin. Pwede mo siyang makita, pero sa isang kondisyon. Kahit ano, sagot ni Leandro. Hindi mo sasabihin sa kanya na ikaw ang tatay niya hanggat hindi ko sinasabi. Hayaan mong makilala ka niya bilang isang kaibigan, isang tito. Dahil kailangan mong paghirapan ang tiwala niya, Leandro. Ang pagiging ama ay hindi nakukuha sa dugo. Nakukuha ito sa pagiging nandoon. Tumango si Leandro, umiiyak. Gagawin ko. Pangako. Tumalikod si Serafina at naglakad palabas. Sa labas, naghihintay si Mateo sa kotse. Nakasandal ito sa pinto, nakangiti habang pinapanood siyang lumapit. Pumasok si Serafina sa kotse. Tahimik lang sila sa unang ilang minuto habang binabaybay ang kalsada pa uwi. Ayos ka lang? Tanong ni Mateo, hinawakan ang kamay niya. Ayos na ako, sagot ni Serafina, no? At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang totoo yon. Pakiramdam ko, tapos na ang giyera. Hindi pa tapos ang lahat. Sabi ni Mateo, ang tono ay seryoso. Napatingin si Serafina sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang parke. Bumaba si Mateo at pinagbuksan siya ng pinto. Dinala siya nito sa gitna ng parke kung saan may isang maliit na fountain. Serafina. Simula ni Mateo, humaharap sa kanya. Tinulungan kitang lumaban. Tinulungan kitang bumangon. Pero may isa pa akong gustong gawin. Lumuhod si Mateo. May dinukot siya sa kanyang bulsa, hindi singsing na may malaking bato, kundi isang simpleng singsing na gawa sa pilak, may disenyong dahon ng laurel. Gusto kitang mahalin ng payapa, sabi ni Mateo. Walang giyera, walang drama, walang sakit. Gusto kong maging pahinga mo. Serafina Alvarez, papayagan mo ba akong maging bahagi ng kwento mo hindi bilang abogado kundi bilang asawa? Napahawak si Serafina sa kanyang bibig. Ang mga luha ay muling tumulo ngunit ngayon luha ito ng kaligayahan. Matapos ang lahat ng sakit, narito ang isang lalaking nag-aalok ng simpleng buhay, ang buhay na lagi niyang pinapangarap. Ngunit bago siya makasagot, nakita niya si Sol at ang yaya nito na naglalakad sa di kalayuan. Tumakbo ang bata palapit sa kanila. Mama Tito Mateo, sigaw ng bata. Binuhat ni Mateo si Sol at hinalikan sa pisngi. Ang bata ay tumawa ng malakas, isang tunog na parang musika sa tainga ni Serafina. Tiningnan ni Serafina ang dalawa, ang lalaking nagligtas sa kanya
at ang batang nagbigay sa kanya ng dahilan para mabuhay. Ito ang pamilya. Oo, Mateo, sagot ni Serafina yumayakap sa kanilang dalawa. Oo, sa di kalayuan sa likod ng isang puno nakatayo si Leandro. Pinapanood niya ang eksena. Masakit. Sobrang sakit makita na ang pwesto na dapat ay sa kanya ay nakuha na ng iba. Pero alam niyang ito ang kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Tumalikod si Leandro at naglakad palayo, dala ang bigat ng kanyang pagsisisi, habang ang tawa ng kanyang anak at ang nangiti ng kanyang dating asawa ay unti-unting nawawala sa hangin. Ang hapon ay banayad na dumating sa maliit na bahay sa Taal. Ang hangin ay amoy kape at tuyong dahon, isang amoy na nagpapaalala kay Serafina ng kapayapaan. Nakaupo siya sa kanyang paboritong tumba-tumba sa beranda habang pinapanood si Sol na naglalaro sa hardin. May dumating na sasakyan. Hindi ito ang magarang sports car na dating gamit ni Leandro, kundi isang simpleng sedan na luma na. Bumaba si Leandro, suot ang isang simpleng polo shirt at maong. May dala itong isang paper bag na naglalaman ng mga laruan. Ito ang ikatlong bisita niya. Tinutupad niya ang kasunduan. Lumapit si Leandro sa gate. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, tila ba nahihiya pa rin siyang tumapak sa lupang ito na minsan niyang ipinagkait sa mag-ina. Magandang hapon. Bati ni Leandro nang makalapit siya kay Serafina. Hapon, sagot ni Serafina. Hindi siya tumayo, ngunit nginitian niya ito ng tipid. Wala na ang galit sa kanyang dibdib. Ang natira na lang ay isang uri ng awa at pagtanggap. Tinawag ni Serafina si Sol. Lumapit ang bata, medyo nagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina. Sol, ito si Tito Leandro. Pakilala ni Serafina. May dala siyang regalo para sayo. Lumuhod si Leandro para maging kapantay ng bata. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha habang tinititigan ang mukha ng kanyang anak. Ang mga mata nito ay katulad ng sa kanya, ngunit ang ngiti ay kay Serafina. Hello, Sol. Garalgal na bati ni Leandro. Inabot niya ang isang manika. Sana magustuhan mo. Kinuha ni Sol ang manika at ngumiti. Thank you po, Tito. Ang salitang Tito ay parang punyal na tumarak sa dibdib ni Leandro. Nakita ni Serafina ang pagbaluktot ng mukha ng dating asawa, ang pagpigil nito sa sakit. Gusto nitong sumigaw na ako ang papa mo, pero tinupad niya ang pangako. Nanatili siyang tahimik. Hinayaan ni Serafina na maglaro ang dalawa ng ilang oras. Pinanood niya kung paano sinubukan ni Leandro na maging ama sa loob ng limitadong oras. Ang dating lalaking walang alam gawin, kundi mag-utos, ay ngayon ay nakadapa sa damuhan, nagpapanggap na kabayo para sakyan ng kanyang anak. Nang magtakip silim, nagpaalam na si Sol para pumasok sa loob kasama ni Yaya Ising. Naiwan sina Serafina at Leandro sa beranda. Masaya siya, basag ni Leandro sa katahimikan. Pinalaki mo siyang mabuti, Serafina, kahit wala ako. Pinalaki ko siya sa pagmamahal, Leandro, hindi sa pera, sagot ni Serafina. Napayuko si Leandro. Napansin niya ang singsing sa daliri ni Serafina, ang singsing na ibinigay ni Mateo. Simple lang ito, pero suot ito ni Serafina nang may pagmamalaki na hindi niya nakita noong suot nito ang diamond ring ng mga Montemayor. Ikakasal na kayo, mahinang sabi ni Leandro. Hindi ito tanong, ito ay isang pagtanggap. Sa susunod na buwan, kumpirma ni Serafina. Huminga ng malalim si Leandro. Tumingin siya sa malayo sa bulkang Taal na tahimik sa gitna ng lawa. Serafina, pwede ba akong magtanong ng huling beses? Kung hindi ako nagpadala sa sulsol ni Mama, kung hindi ako nabulag kay Camille, tayo pa rin kaya ngayon? Tinitigan siya ni Serafina. Inalala niya ang babaeng siya. Noon, ang babaeng martir, ang babaeng sunod-sunuran. Hindi, Leandro, sagot niya ng tapat. Dahil ang Serafina noon ay hindi marunong mahalin ang sarili niya. Kailangan kong madurog para mabuo ako ulit. At kailangan mong mawala para matutunan mo kung ano ang halaga ng meron ka. Ang nangyari sa atin, masakit man, pero kinailangan natin yon para maging ganito tayo ngayon. Kaya tumango si Leandro. Pumatak ang isang luha sa kanyang pisngi, pero mabilis niya itong pinunasan. Si Mateo,
Mahal ka ba niya higit sa pagmamahal ko? Ngumiti si Serafina at sa ngiting iyon nandoon ang sagot. Leandro, minahal mo ako dahil kailangan mo ako. Minahal mo ako dahil inaalagaan kita. Pero si Mateo minahal niya ako kahit wala akong maibigay. Minahal niya ako noong panahong ayaw ko sa sarili ko. Iba ang pag-ibig na nagpapalaya kaysa sa pag-ibig na nagkukulong. Naintindihan na ni Leandro. Tumayo siya at inayos ang kanyang damit. Sige, aalis na ako. Salamat, Serafina. Salamat dahil hinayaan mo akong makilala si Sol. Naglakad siya palayo. Sa gate, nakasalubong niya si Mateo na kakararating lang galing sa trabaho. Nagkatitigan ang dalawang lalaki. Walang salitang namutawi pero may isang tahimik na kasunduan sa kanilang mga mata. Tumango si Leandro kay Mateo, isang pagpaparaya, isang pag-ubaya. Pinanood ni Serafina ang pag-alis ng sasakyan ni Leandro. Naramdaman niya ang paggaan ng hangin sa paligid. Wala na ang bigat ng nakaraan. Wala na ang what ifs. Lumapit si Mateo at niyakap siya mula sa likod. Isinandal ni Serafina ang kanyang ulo sa dibdib nito, pinapakinggan ang tibok ng puso ng lalaking kanyang pinili. Umalis na siya, tanong ni Mateo. Oo, bulong ni Serafina. At sa pagkakataong ito, hindi na siya babalik. At ayos lang ako doon. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay at hinalikan ito. Ang araw ay tuluyan ng lumubog pero sa puso ni Serafina parang may bagong umaga na paparating. Ang simbahan ng Taal ay luma na ang mga pader nito ay gawa sa coral stone na saksi sa daan-daang taon ng kasaysayan, digmaan at pag-ibig. Ngayong umaga ang simbahan ay puno ng amoy ng sariwang sampagita at ilang-ilang. Walang magarang dekorasyon, walang red carpet na galing sa ibang bansa. Ang tanging palamuti ay ang mga telang juicy na nakasabit sa mga poste na sumasayaw sa ihip ng hangin. Nakatayo si Serafina sa harap ng malaking pintuan. Hindi siya nakasuot ng gown na galing Paris o Milan. Ang suot niya ay ang kanyang obra maestra, isang barot saya na kulay garing. Ang tela ay hinabi ng mga nanay sa komunidad na tinulungan niya. Ang borda ay disenyo ng kanyang yumaong ina, mga paru-paro at baging na umaakyat mula sa laylayan pataas, simbolo ng pagbangon. At sa bawat tahi may gintong sinulid na isinama ang kanyang kintsugi. Ang paalala na siya ay nabasag pero nabuo muli ng mas maganda. Bumukas ang pinto. Ang musika ay hindi ang tradisyonal na wedding march. Ito ay isang kundiman na tinutugtog sa gitara, simple at tumatagos sa puso. Nagsimulang maglakad si Serafina. Sa bawat hakbang, naaalala niya ang kanyang paglalakbay. Naalala niya ang ulan sa sementeryo. Naalala niya ang gabing nanganak siya ng mag-isa. Naalala niya ang apoy na tumupok sa kanyang pangarap. Pero ngayon sa dulo lang ng altar, naghihintay ang kanyang gantimpala. Nakatayo doon si Mateo. Hindi siya umiiyak pero ang ningning sa kanyang mga mata ay mas maliwanag pa sa anumang luha. Katabi niya si Sol na tumatayong flower girl, hawak ang kamay ng kanyang Papa Mateo. Nang makarating si Serafina sa altar, inabot ni Mateo ang kanyang kamay. Ang hawak nito ay mahigpit, mainit at sigurado. Akala ko habang buhay na lang akong magtatahi ng mga sugat ko. Simula ni Serafina, sa kanyang panata, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Akala ko ang pag-ibig ay laging may kapalit na sakit. Pero dumating ka, Mateo. Hindi mo ako iniligtas dahil ako ay isang prinsesa. Sinamahan mo ako sa laban habang ako ay isang mandirigma. Tinuruan mo akong ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit. Ito ay nagpapahilom. Pinunasan ni Mateo ang luha sa pisngi ni Serafina gamit ang kanyang hinlalaki. Serafina. Sagot ni Mateo, saksi ako sa lahat ng bagyo mo at ipinapangako ko mula sa araw na ito, hindi ka na muling maglalakad sa ulan ng walang payong. Ako ang magiging pahinga mo. Ako ang magiging tahanan mo. At kasama ni Sol, bubuo tayo ng pamilyang hindi perpekto pero totoo. Nang ideklara ng pari na sila ay mag-asawa, na ang palakpakan ng mga tao ay tila kulog na bumasag sa katahimikan, hindi nakakatakot kundi masaya. Nakita ni Serafina si Mang Nestor sa gilid umiiyak. Nakita niya ang mga mananahi, ang kanyang mga nanay na pumapalakpak ng malakas.
Ito ang kanyang pamilya. Matapos ang seremonya, habang papalubog ang araw, dumaan muna sina Serafina at Mateo sa sementeryo. Tahimik ang paligid. Ang puntod ni Imelda Alvarez ay malinis at puno ng bulaklak. Inilapag ni Serafina ang kanyang bouquet sa ibabaw ng lapida. Hinawakan niya ang malamig na bato. Nay, bulong niya. Tapos, nanalo na tayo. Hindi ko binenta ang mga disenyo mo. Isinuot ko ito sa araw ng kasal ko. At higit sa lahat, nakahanap ako ng lalaking tumingin sa akin tulad ng pagtingin ni tatay sayo. Naramdaman niya ang hangin na humaplos sa kanyang pisngi, tila isang halik mula sa kabilang buhay. Lumapit si Mateo at inakbayan siya. Sa kabilang kamay ni Mateo ay karga nito si Sol na mahimbing nang natutulog. Tara na, tanong ni Mateo. Umuwi na tayo. Tumango si Serafina. Tumingin siya sa langit na ngayoy nagkukulay kahel at lila. Wala nang ulan. Wala nang bagyo. Ang tanging naroon ay ang pangako ng isang mapayapang gabi at isang masiglang bukas. Naglakad sila palabas ng sementeryo, 3 figura na bumubuo ng isang anino. Ang tunog ng kanilang mga yapak sa graba ay tila ritmo ng isang bagong simula habang ang huling sinag ng araw ay tumatanglaw sa kanila, nagpapatunay na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging dumarating ang umaga. At dito nagtatapos ang isang kabanata ng buhay kung saan ang mga luha ng kahapon ay natuyo na sa init ng bagong pag-asa na nagpapaalala sa atin na ang bawat wakas ay simula pa lamang ng isang mas magandang bukas. Sa aking mga tagapakinig na nanatili at naglakbay kasama ni Serafina hanggang sa huling sandali, isang mahigpit na yakap ang nais kong ipaabot sa inyo. Salamat dahil hindi nyo iniwan ang ating bida taga sa kanyang pinakamadilim na gabi hanggang sa kanyang pagbangon. Aaminin ko habang isinusulat at binubuo ko ang kwentong ito, may mga gabing hindi ko rin mapigilan ang pagluha, lalo na sa mga eksenang mag-isang tinatahi ni Serafina ang kanyang kapalaran sa gitna ng bagyo. Ang bawat salita ay galing sa isang piraso ng puso na marahil ay naranasan ko na rin o naranasan ng mga matatapang na kababaihang kilala ko. Ang kwento ni Serafina ay hango sa tibay ng loob ng bawat Pilipinang minsang nadapa na sugatan, ngunit piniling tumayo at gawing ginto ang kanilang mga peklat. Nais kong baunin ninyo ang mensahe ng gintong sinulid na ating tinalakay. Na ang ating mga sugat ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay na tayo ay lumaban at nagtagumpay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit ng sadya at ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pagpapatawad, hindi dahil karapat-dapat ang nagkasala, kundi dahil karapat-dapat tayong lumaya sa bigat ng galit. Ngayon meron akong isang tanong para sa inyo. Kung kayo ang nasa katayuan ni Serafina, papayagan nyo rin ba si Leandro na makita ang kanyang anak matapos ang lahat ng kanyang ginawa? Ang pagpapatawad ba ay para sa kanya o para sa ikatatahimik ng inyong sariling puso? Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Kayo po, saan nyo pinakikinggan ang kwentong ito ngayon? Kayo ba ay naglalaban, nagluluto para sa pamilya, nag-aalaga ng bata or nagpapahinga matapos ang mahabang araw ng trabaho sa ibang bansa? Ibahagi nyo naman sa comment section kung nasaan kayo at ano ang nararamdaman nyo ngayon dahil nais naming maramdaman na kasama namin kayo. Ang bawat like, share at komento ninyo ay parang tapik sa aming balikat na nagbibigay lakas upang patuloy kaming sumulat ng mga kwentong may puso. Huwag kayong mahiyang ibahagi ang sarili ninyong kwento sa amin dahil handa kaming makinig at samahan kayo sa inyong paglalakbay. Palaging piliin ang maging mabuti, piliin ang maging masaya at yakapin ang buhay sa sarili ninyong paraan. Hangad ko ang inyong kapayapaan.